Tayo. Ngayon, sa ika-25 araw ng Disyembre, ating balikhan ang mga kaganapan na nag-uugnay sa ating kaligtasan. Noong mga panahong una, nang likhain ng Diyos ang santinakpan at lalangin ng tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ilang libong taon ang lumipas pagkatapos ng baha, nang palitawin ng Diyos ang bahaghari bilang tanda ng kanyang tipan. 21 siglo mula sa panahon ni Abraham at Sarah. 13 siglo sa paglisan ni Moises kasama ang buong Israel mula sa Ehipto. 1,100 taon sa panahon ni Ruth at ng mga hukom. 1,000 taon ng pahira ng langis si Haring David. Sa ika-65 linggo, ayon sa propesiya ni Propeta Daniel. Sa ika-194 na Olimpiyada, ang ika-752 taon ng pagkakatatag ng siyudad ng Roma. Ang ika-62 taon ng paghahari ni Octavio Augusto, habang ang buong mundo ay payapa. Ang ating Panginoong Hesukristo, walang hanggang Diyos at bugtong na anak ng Ama, hangad na pabanalin ng daigdig sa pamamagitan ng kanyang pagdating. Ipinaglihila lang ng Espiritu Santo at 9 na buwan sa sinapupunan ay isinilang sa Bethlehem ng Huda ng Birheng Maria. Ngayon, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Bilang paghanda sa Pasko ating basbasan ang Belen, ito ay nagpapahiwatig ng diwa ng Pasko. Sa ating pagninilay sa Belen, ang mabuting balita ng kapanganakan ni Hesukristo ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Tayo lubos na nagagalak sapagkat ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao sa pamagitan ng mapanlikhang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa pagdiriwang ng Pasko, kami ay nagtitipon upang alalahanin ang kapanganakan ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Sa pamagitan ng Belen na ito, naway maipakita namin ang aming pagmamahal at pasasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Naway ang simpleng sabsaban na ito ay naging simbolo ng aming pananampalataya at pag-asa. Tulungan mo kaming maging mga saksi na iyong pagmamahal at liwanag sa aming mga pamilya at komunidad. Panginoon, sa pagtingin namin sa Belen, naway mapukaw ang aming mga puso sa diwa ng pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahalan. Naway maging inspirasyon ito sa amin upang ipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao, lalo na sa mga nangailangan. Basbasan mo ang Belen na ito at ang mga taong natitipon sa aming mission station. Naway ang iyong presensya ay sumaamin at ang kagalakan ng Pasko ay maghari sa aming mga puso. Sa bawat pagtingin namin sa Belen, naway maalaala namin ang iyong dakilang pag-ibig at ang pangako mo sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos, narito po ang mga pamilya na nag-alay ng Batang Jesus dito sa aming Belen. Pagkalooban mo sila ng mga biyaya na kanilang kinakailangan sa kanilang buhay. Patuloy mo silang patubayan sa kanilang mapagsusumikap upang makamtan ang tamang hangarin. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama na nagbabantay at nag-iingat sa kanila. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. At pagkalooban mo sila ng mga biyaya sa loob ng kanilang tahanan, lalong-lalo ng biyaya ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan. Basbasan mo ang mga pamilyang ito, ang aming mga family sponsors, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Silayan nawa ni Kristo ang ating mga puso at isipan ngayon at magpakailanman.
Mga kapatid, nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malao ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Sa gabing ito ay pinabanal ng Diyos ang sangkatauhan sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Ang Diyos na totoo ay naging tao namang totoo. Kaya tayo'y manalangin na sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiyang ito, ng Pasko ay magwakas nawa ang makaguluhan at mga hidwaan at maghari ang kapayapaan na siyang hatid sa atin ng pagsilang ng ating manunubos, ang prinsipe ng kapayapaan. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayam tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratag. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, noong mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mamubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesu Kristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo ay pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ng buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na, sa ating Kristo, poon siya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kaniyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naruroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihika sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding iyaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nilang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang gabi po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang gabi. Sa gabing ito, tayo ay nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Ito na ang gabi na ating iniintay. Ito na ang gabi na pinaghandaan natin for almost a month. Simula nung unang linggo ng panahon ng Adbyento hanggang sa huling araw ng simbang gabi at Misa de Gallo. Binigyan tayo ng pagkakataon upang malinis ang ating kalooban, upang ipaganda ang ating mga sari-sarili, nang sa ganon ay maging makahulugan ang pagdiriwang natin ngayong gabi. Ang espesyal na okasyon, ang Pasko ng pagsilang, ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagninilay sa mga pagbasa ngayong gabi, tayo ay inaanyayahan
na muling pag-isipan ang tunay na kahulugan ng Pasko at ang pinakabuod na mga mensahe, ang pag-asa, ang pagmamahal at ang kapayapaan na hatid ng sanggol na isinilang sa sabsaban. Tandaan po natin kung bakit meron tayong Pasko. Bakit tayo dumating sa gabing ito, gabi ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Huwag nating kalimutan ang sinabi ng banal na kasulatan, "For God so loved the world that He sent, that He gave His only begotten Son." Tandaan po natin yan. Kapag Pasko, yan ang dapat nating tandaan. For God so loved the world that He sent His only begotten Son. Kaya nga, ang Diyos ay minahal niya ang sanlibutan. Ipinadala niya ang kaniyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Ibig sabihin, ang pinakarason kung bakit merong Pasko ay dahil upang ipahayag ng Diyos ang kaniyang pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ang maghatid sa atin sa ganap na kaligtasan. Sa ating ebanghelyo sa gabing ito, narinig natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus na isinilang sa isang simpleng sabsaban sa Bethlehem. Ang mga pastol na mga karaniwang tao sa lipunan noong panahon ang unang tumanggap ng balita ng kanyang kapanganakan. Ipinahayag una na si Jesus ay isinilang ay hindi sa mga mayayaman, hindi sa mga profesional, hindi sa marami ang mga material na bagay, hindi doon sa mga makapangyarihang mga hari. Kanino unang ipinahayag? Sa mga pastol, mga mahihirap, mga ordinaryong mga tao sa lipunan noong kapanahunan. At ang unang mga salita na tinanggap ng mga pastol, sabi ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, nagdadala ako sa inyo ng magandang balita ng malaking kagalakan." Mga minamahal na kapatid, ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa mga pastol, kundi para sa atin, sa ating lahat. Huwag kayong matakot. May dala akong magandang balita sa inyo. Tayo kasi marami tayong kinatatakutan. Maraming hamon ang buhay. Napakahirap at napakagulo ang mundong ito. Sunod-sunod ang mga iba't ibang kalamidad. May mga sakit na hindi natin lubos maunawaan kung paano ito nangyayari sa buhay ng tao. Nakakatakot. Kaya sabi sa atin ay huwag kayong matakot. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating dinaranas, ang Pasko ay paalaala na sa gitna ng makahirapang ito at mga hamon ay may pag-asa at kagalakan na nagmumula sa Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, walang imposible para sa Kanya. Kaya kahit mayroong kahirapan, mayroong takot, ang Pasko ay nagdadala sa atin ng pag-asa. Mga minamahal na kapatid, ang kapanganakan ni Jesus sa isang makapangyarihang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kaniyang pagdating, ipinakita ng Diyos ang kaniyang pagkalinga at pagnanais na makiisa sa atin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang sanggol, sa atin ay ibinigay ang isang anak.
Ang sanggol na ito na walang ibang tahanan kundi ang isang sabsaban ay nagdala ng liwanag sa madilim na mundo. Ang kaniyang pagdating ay nagbigay diin sa katotohanan na ang Diyos ay kasama natin, Emmanuel. Hindi lamang sa mga magagandang pagkakataon, kundi lalo na sa mga panahon ng hirap at mga pagsubok sa buhay. Sa ating pagdiriwang ng Pasko, tayo ay hinihimok na pagnilayan ng ating sariling mga puso. Paano natin tinatanggap ang Diyos sa ating buhay? Sa kabila ng mga abala at ingay ng Kapaskuhan, naway makahanap tayo ng oras upang magnilay at makipag-ugnayan sa Kanya. Ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi lamang sa mga regalo at handaan, kundi sa pagkilala sa presensya ng Diyos sa ating buhay at sa ating kapwa. Sa huli, ang Pasko ay paalaala sa atin ng tunay na kapayapaan at kagalakan ay nagmumula sa ating ugnayan kay Jesus. Sa Kanya, matagpuan natin ang pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at ang pagmamahal na nagbibigay ng lakas sa ating mga puso. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng sinuman ay nagbabantay sa ating mga puso at isipan. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang, naway muling magdingning ang liwanag ni Kristo sa ating mga buhay. Tayo ay maging mga daluyan ng Kaniyang pagmamahal at kapayapaan sa ating mga pamilya, komunidad, at sa lahat ng ating nakakasalamuha. Naway ang ating mga puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat sa mga biyayang natamo at tayo ay maging mga saksi ng Kaniyang pagmamahal sa mundo. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway ang kapayapaan at kagalakan ng Diyos ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Lumuhod po tayo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Ngayong gabi, niyayakap mo, Ama, ang aming pagkatao sa kapanganakan ni Jesucristo. Kami ngayoy dumudulog sa iyong mahabagin at mapagpalang pag-ibig. Manalangin tayo, ating sasabihin, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang gabayan ng aming Papa Francisco at ni Pablo Virgilio Cardinal David, na aming obispo ang kawan ng Diyos tungo sa kagalakan at kapayapaang hatid ng anak mong si Jesucristo, sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabuting saksi ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng magkakaibang pananaw,
para sa ikauunlad ng bayan at ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maipaalala nawa ng sanggol ng Bethlehem ang kagandahan ng pagkadalisay at payak na pamumuhay laban sa makamundong pananaw ng pagkamakasarili at ganid. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Yakapin mo, O Diyos, sa iyong pagmamahal at awa ang mga kapatid naming sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Mapagmahal naming Ama, patuloy mong ibaling ang iyong pagkalinga at pagtubos sa iyong sambayanan. Tunay nawang isilang ang Mesiyas sa aming mga puso upang ganap naming madama't maipamahagi ang iyong kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na siyang bunga ng pagdating ni Jesucristong anak mo at aming manunubos. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang, sa pagpapalitang ito na iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan, ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiibas sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayoy, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiibas sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang makaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at tugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay na iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Lubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit na iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Bereng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mabanal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Pablo Virilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang makahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang makapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa na iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Merry Christmas.
Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kaming makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MEC. Atin din pong pasalamatan ang sponsor po ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. At pasalamatan din po natin ang ating mga family sponsors, sina Mrs. Luisa Midinilla, Mrs. Juliet Pagia, Mrs. Baby Taniedo, Mrs. Erlinda de los Reyes, Mrs. Medeline Vargas, Mr. Lloyd Coscoluela, Mrs. Annabel Cleofas, Mr. and Mrs. Melcher Gabriel and Mrs. Jenny Gabriel, Miss Andrea Bon Gonzalez and family, Mrs. Norma Pal and family, Mr. and Mrs. Alejandro and Meli Cordero and family, Mr. Jerome Eris and family, Mr. and Mrs. Romulo Austria and family, at Mr. and Mrs. Celestino and Melinda Guerrero and family. Paalala at paanyaya sa darating na December 25, 2024, Christmas Day, ay magkakaroon po tayo ng binyagan sa Mission Station sa ganap na ikasiyam ng umaga sa tahanan ni Maria. Kaugnay po nito, paalala sa lahat na magpapabinyag na bago mag-ikasiyam ng umaga ay nandoon na po ang lahat ng mga bibinyagan, mga magulang at mga ninong at ninang. At sa December 25, 2024, Christmas Day, ang oras ng mga misa ay sa Cluster Hope, 7 a.m., Cluster Faith, 9 a.m., sa Cluster Love, 5 p.m. At sa December 31, 2024, New Year's Eve Mass, Cluster Hope sa RNE Chapel, 7 p.m., Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 7 p.m., Cluster Faith sa Tahanan ni Maria, 8:30 p.m., St. Louis de Montfort Chapel, 8:30 p.m. At sa January 1, 2025, New Year's Day, ang oras ng mga misa ay sa Cluster Hope, 7 a.m. sa RNE Chapel, Cluster Love and Faith,
9 a.m. sa tahanan ni Maria. Mga ilang paanyaya din po, ang ating mga sakristan ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila po ay iikot sa inyong mga tahanan kasama ang baby Jesus. At sila ay mag-aalay ng panalangin para sa mga tahanan na sa kanila ay tatanggap. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng bawat cluster. December 26, 2024, 8 a.m. sa Cluster Hope. December 27, 2024, 8 a.m. sa Cluster Faith at Mother of Perpetual Help Chapel. December 28, 2024, 8 a.m. Cluster Love. Nawa po ay sila ay inyong tanggapin sa inyong mga tahanan. At sa December 28, 2024, Sabado, ang lahat ay inaanyayahan sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Christmas Party. Uumpisahan ang selebrasyon sa pamagitan ng banal na misa sa ganap na ika-3 ng hapon at susundan na ng mga iba't ibang programa. Ito ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Maraming salamat po. So bukas po ay birthday ng ating Panginoon. May banal na misa po tayo dito sa ganap na alas 9 ng umaga. Yan po ay holiday of obligation. Ngayong gabi ay hindi po holiday of obligation. Bukas po ang siyang holiday of obligation, kaya kailangan bukas ay magsimba po tayo. At sigurado ang ating simbahan ay mapupuno dahil 15 po ang ating bibinyagan. No? Sigurado na kukulangin ang ating mga upuan, kaya sa mga leaders ng Cluster Hope, Cluster Faith, pakiprepare po ng bukas na pagdiriwang. Asahan po natin na kinakailangan natin ang maraming upuan para sa ating mga pagdiriwang. No? Dahil itong upuan sa mga ninong at ninang ay ubos na. No? More than 100 ang mga ninong at ninang sa 15 na mga ninong at sa 15 mga bibinyagan. No? Kaya kulang yung ating upuan, kaya sa mga leaders, please prepare tomorrow sa alas 9 nating banal na misa. Holiday pa naman ng obligation. Tapos pagkatapos ng ating banal na misa, abang iniawit ang ating katapusang awit, magpapahalik po tayo ng baby Jesus. Kung sino ang nais mag-greet sa pamagitan ng paghalik sa ating baby Jesus, ay pipila lang po tayo ng isang pila dito sa gitna ang nais sumalik sa Batang Jesus para mag-greet. Paki-prepare nang din po ng inyong donation para sa ating mga sakristan, para sa kanilang mga pangailangan na gamit para sa kanilang pagsiserve. Lalong-lalo na ang kanilang gamit na seryales na kailangan nating bumili para sa 3 cluster, faith, hope, and love. No? So sana magkaroon tayo ng kaunting donation sa ating pagpapahalik kay Baby Jesus. Tulong at suporta po natin sa ating mga sakristan. Maraming salamat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na umawi sa kadiliman noong nagkatawang taong anak niyang mahal ay nagdulot ng liwanag sa banal na gabi na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa at kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang makatambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang gabi po. Merry Christmas.